ay tawagan ngayon din itong mga taga-DA na ito. Si Senator Kiko Pangilinan nga sana, pangunahin may akda po nitong Sagip Saka. Baka busy ulit, no? Sa kung anong mga bagay-bagay na hindi ho natin alam. Maganda rin pong tawagan. Nasaan na rin yung mga party list ng mga magsasaka? Dami niyan. Nasaan na din po yung mga lagi nagsasabi na mahal nila ang mga magbubukid? Nasaan yung mga naka-costume nung nakaraang eleksyon? Oo, May mga naka-costume pa dyan ng farmers. Oo. Alam nyo, yung sinasabi po ni Ma'am Agot dito, baka palagay ko, pag, wag naman po sana mangyari by next week, and the weeks to come, baka po natin maramdaman na po sa Metro Manila, particularly po, itong latay ng problemang ito sa usapin po ng presyo at supply. 2 punto sinasabi niya, no? Sagip Saka nga po daw dapat ngayon kasi yung ating nakapanayam na po dati at binigyan nga din po ng pagkakataon, ano? Sa pamamagitan po ng UA, itong United Auctioneers na kumpanya in Zambales. Thank you again po sa family po ng mga C-10 nagbigay ng truck dito po sa grupo nila Estrada, no? Yung ating po nakapanayam, itong sila Ace Estrada, yung kanila pong Rural Rising. Oo. Nagsabi na mismo ngayon din sila dahil sa petrolyo, sa presyo po ng petrolyo, hindi na ho nakakasagip saka din eh. Kasi nga po may handicap sila sa puhunan po, sa diesel. Ito yung, nung panahon ng pandemya, pumupunta po doon sa mga kanayunan at bumibili po palugi o kaya po naman talagang, para lang ho masagip po yung produce po ng farmer, sila po bumibili lugi ho sila yung trader, yes, pero panalo yung farmer. Tama. Pero ho ngayon, limitado lang po ang kanilang kakayahan. Pero ngayon sila mismo ay nahinto na at nagsasabi na sorry, hindi rin namin kakayanin. So in this case po naman mga kapatid, yung sinasabi po na dapat dito LGU mismo ng Benguet ang manguna. Well, ayoko pong balikan lang yung issue ng flood control pero yung inyong kinatawan dyan sangkot dito. Hanggang doon na lang muna ako. No? Kasi, di ba, sa panahong ito, well, kung gusto ho niyang magpa-siklab, pwede siyang tumulong. O kaya po naman, okay, hanggang doon na lang muna ako sa puntong yon. Pero eto ho, no? Sagip Saka, ang ganda nga po ng programa. To the rescue ang gobyerno sa farmer. Pero in this case po, wala pa raw pong Sagip Saka. Kinakailangan munang mag-post ng mga farmers ng mga tinatapon ng mga produkto siguro para mapansin o kaya po magkaroon ng mga panayam. Kailangan muna ng trending, Trending Pero post. in the long run din, sabi nga niya, yung pong pagpapaunlad sa ating pong hindi lang po sa pagtatanim, kung hindi yung pong pagkakaroon ng mga pamamaraan to preserve the product and to make it marketable. Yun sinasabi niya, yung palang mga bell pepper ngayon, ito hong ating mga farmers dyan sa Benguet ay tinatalo na nung mga galing sa China na preserve na, kumbaga po, mas mahaba yung buhay. So lumalabas po na kung bibili ka ng fresh, ang dami pang proseso, mas malaki yung gastos mo kumpara doon sa pangangailangan nila doon po sa kanilang commercial na produksyon. Kasi ito rin po yung mga institutional buyers, meaning ang lalaki ng volume na kailangan po ng mga kumpanya, huminto na daw po so far. So ngayon, siguro nga, ang pinakamainam dito ay yung panawagan po ipakinggan. Kasi kung ang Metro Manila po mga kapatid ay eto na nga po at kaliwat kanan din po ang papel, ang pagpapakitang gilas po nitong DSWD sa pamimigay po ng ayuda, di ba? Talagang poging-pogi pag merong to the rescue na. Okay na po 'yun. Sa inyo na po yung kapugihan na iyan. Alright, sige. Namnamin nyo yan, saksak nyo sa baga nyo yan. Kopi ko Blanca, di lang creamy, gentle din sa tummy. Switch na! Pero paano itong mga farmers na ito? Siguro, pas pogi ka kung pupuntahan mo din sila doon. Hindi ba? At mamigay tayo ng ayuda kasi ito, food production ang pinag-uusapan. Kailan po i-schedule doon? Siguro kung available ang kanilang schedule ulit. Hindi mo na mamimigay kasi hindi tugma sa schedule nung magpapapogi. Pwede pong ganun din ang nangyayari. Sino ba yung nagpapapogi na yan? O sino man po nagpapaganda, sabihin na po natin. Oo.
Okay, so tawagan natin ngayon ang DA para nila malaman itong problemang ito. Oo, at saka yung DA doon sa region din, dapat proactive. Naman. Pero, alam mo, sorry pero restraint, alam na ho nila yan. Hindi ba? Alam na po nila siguro yan, problemang yan. Ano lang kasi, lagi tama itong mga iba na nagsasabi na para bagang Reactive. Reactive. Kung kailan yung problema na nandyan na, saka lang magre-react. Meron Kumbaga, pang dapat kasi... performative. ayun naman, 'di ba? Magpapapogi lang ang gusto. Oo, kaya tutulong, kaya may gagawin at kikilos. Dapat proactive. Bago pa dumating yung problema, alam mo na. Nasolusyonan mo na. Nung palang pong sinarhan ang Strait of Hormuz, nung palang pong talagang klaro na magkakaroon po ng problema sa supply ng petrolyo, alam mo na ang latay nito ay sa atin at chain reaction. Pero naghintay ka muna ng 26 days practically para ka magsabi na ay may problema pala. Pero wait, yung problemang yan, i-assess pa natin ha. Tignan pa natin muna ha. Kung kailan natin itatiming itong pag-aalis ng excise tax ha. Alam niyo, so in this case po, kumbaga, hihintay mo muna na mamatay yung kabayo bago dumating ang damuho. Ano yun? Ang damo lang. Nagpipigil ako eh. Restraint tayo. Restraint sa atin. Nagpipigil ako eh. Nagpipigil ka pa niyan, ha? Yes. Nagpipigil pa daw yung isa doon. Sige. Yes. Huwag kayong mag-alala, baka naman sa panawagan ng karamihan, na-i-implement na nga po ng Pangulo itong excise tax since napirmahan naman na niya kagabi. Malay nyo naman, maramdaman natin bago ang weekend. Yun ang sabi ni Ma'am Agot kanina, napirmahan na, wala pong walang Hindi bearing pa. ang pirma. The 15 days pa daw actually. Yung kasi effectivity, nga may publication may pa. process pa and everything. Kasi sabi nga ni Ma'am Agot, kailangan i-implement niya na yan kasi kahit pirmahan niya yan, kung hindi naman ini-implement, wala raw yun on the ground. Walang epekto yun. Yun ang Hindi, sabi ni Agot pinaka-importante, kanina. implementasyon nung sa Gipsaka. Isa rin yun. Oo, yun sabi niya, binabanggit niya to the kanina. rescue dapat nga ang Estado Oo. sa mga farmers po na ngayon nangangailangan nagtatapon ng na naman tulong. ng produkto. Lugi ho naman talaga. Kaya daw po yung ibang farmers ay nandun na po sa gold panning. Sa pagmimina, doon sa paghahanap po ng ginto sa mga ilog. Naghanap na ng ibang pangkabuhayan. Happy birthday po muna kay Nanay Lazara Tercero Mateo. Happy birthday po, kahapon daw yung kanyang birthday. Pagbati ko galing kay Ma'am Dina Aquino. Okay, sabi din po, ito nga, itong ating mga nakikinig ngayon. Nasa industriya din po, sinasabi nga, alam mo, ito nga, pati daw ho, karne. Magkakaproblema din daw po tayo. Totoo. Sige, so, sorry po, baka mabugbog kayo sa gantong mga uri po ng